Welcome sa Tinagalog Novela. Dito, matutunghayan mo ang mga kwentong puno ng misteryo, kilig, at matinding eksena. Mga istoryang hango sa imahinasyon, para sa inyong aliw at kasiyahan. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. I-click ang bell para di ka mahuli sa mga bagong kabanata. Kabanata 61. Ang atmosfera ay lalong bumibigat sa bawat segundo. Ang Doliverian Saint na may ilusyon na maaari niyang paluan si Prinsipe Alfred dahil sa home advantage ay takot na takot. Maaaring niyang malaman sa kanilang mga mata na seryoso sila, kung gagawa pa siya ng padalos-dalos, sila ay tatama. Hindi lang ang tatlo sa harap niya, ang mga mata ng bawat miyembro ng The Black Sun ay kumikislap ng galit at hanggarang pumatay. Lahat ng ito dahil lang sa isang alipin. Anong mali sa mga taong ito? Wala ni isa sa Dolivar ang nakakaintindi sa nangyayari, pero malinaw sa kanila ang isang bagay, ang halaga ng buhay. Kaya ang Saint na papunta kay Prinsipe Alfred ay umatras ng ilang hakbang, at ang isa na malapit kay Pian ay tumalon pabalik sa layo. Sa harap ng lahat, dalawang Saint mula sa kaharian ng Black Sun ang lumapit at tinanggal ang tali kay Pian. Pagkatapos ay dumating si Caesar kasama si Theo upang suportahan si Pian bago siya mahulog dahil sa pinsala at sobrang pagod. Tinitigan ni Prinsipe William ang tatlong kabataang ito, mga bayani na nagbabala sa kaharian tungkol sa isang napakalaking bitag. Ngunit ang kanyang mukha ay napangiti ng pagkagalit nang makita ang kalagayan ni Pian pagkatapos siyang malaya, at hinarap ang pinuno ng mga saints ng kaharian ng Dolivar. Manalangin ka sa langit na ang mga pinsalang ito ay hindi makakaapekto sa kanyang hinaharap na cultivation o mag-iiwan ng kapansanan, kung hindi, ituturing ko ang nangyari sa kanya bilang personal na sama ng loob. Ako, si William Marley. Huwag mong subukang manipulahin at baguhin ang tama at mali, ang tatlong ito ay kriminal. Ang dami ng tokens na hawak niya ay sapat na bilang ebidensya. Sa pagkakataong ito, tumingin si Caesar sa kanya at sumigaw, tanungin mo ang prinsipe kung sapat ba ang lakas ko, Caesar, para kolektahin ang mga token na ito ng mag-isa. O sige, hindi na kailangan, bigyan mo ako ng kahit anong rango, makikita mo sa arena sa susunod na kaganapan kung gaano ako kalakas at lahat ng nakuha kong tokens ay sa sariling lakas ko. Sino ang nagsabing karapat-dapat ka sa susunod na round? Ninakaw mo ang mga token at ayon sa batas, ikaw at ang iyong squad ay dapat ikulong. Isa sa mga saints ng Delivar ang nagturo kay Caesar at sumigaw. Ang mga saints at tagasunod ng ibang kaharian ay nanatiling tahimik, nanunood sa pangyayaring ito. Sapat na, pakinggan ninyo, kahit sino ka man, pwede naming bawasan ang ilang tropeyo mula sa koponan ni Caesar hanggat nasa final event siya. Pero kung walang matibay na ebidensya na ninakaw ang mga token, huwag mong subukang alisin siya sa kompetisyon, naiintindihan. Lumabas ang isang nakakatakot na presensya mula kay Prinsipe William na umabot sa lahat, pagkatapos ay umalis siya kasama ang iba, iniwan ang plaza sa kompletong katahimikan. Walang nakapaniwala sa nangyari, lalo na ang mga saints ng Delivar, gusto lang nilang patuloy na apiin ang mga Black Sun guys tulad ng dati, kaya pinili nilang biktimahin ang isang alipin ng anak ng Earl bilang halimbawa, isang walang kwentang tao at ang kanyang amo ay isa ring walang kwentang tao. Ayon sa Loika, sana ay magprotesta ang kanyang amo at subukang linisin ang kanyang pangalan, saka sila maaapi pa at baka ma-frame ng isa o dalawang kaso, at baka itali sa tabi ng kanyang alipin bago ihagis sa kulungan. Sino ang mag-aakala na para sa isang alipin lang, gagawa ng ganitong reaksyon ang maraming saints? Wala ni isa ang nag-aakala na para sa isang alipin, lalabas ang prinsipe at pati na ang kanyang mga saints ay handang lumaban. Sabihan ninyo ang kanyang kamahalan tungkol sa nangyari dito. Sigaw ng nangungunang saint ng Delivar, huminga ng malalim at pilit na ngumiti, pagkatapos ay nagdeklara, ituloy natin ang sorting at ranking process. Gentlemen, gitling-gitling-gitling. Samantala, sa loob ng isang saradong bulwagan sa palasyo ng pamilya Dolav, maraming saints at senior politicians ng kaharian ang nagtipon. At sa gitna ng bulwagan ay nakatayo ang mga henyo na kalahok sa hunting event mula sa kaharian ng Dolivar. Lalo na si Prinsipe Henry, nakatayo sa gitna,
patuloy na nagkukwento tungkol sa kanyang karanasan sa hunting event, matapos ang ilang sandali, iyan na lahat. Anong ibig sabihin ng iyan na lahat, Your Highness? Hindi mo pa nasabi ang dahilan kung bakit pinayagan mong mamatay ang aking anak habang nasa iyong pangangalaga. Galit na tanong ni Duque Titus Tinley, patriarch ng pamilya Tinley. Dumating siya personal sa kabisera dahil ang paeneng ilunsad ang susunod na digmaan ay mabigat na nakasalalay sa kanya, sapagkat kontrolado niya ang border sa The Black Sun. Ang ganitong mataas na antas ng pagpaplano ay maaari lamang gawin ng harapan, ngunit lahat ay nag-ulo, ang kanyang anak ay patay. Namatay siya sa kakilakilabot na paraan, sinusunog at pagkatapos ay pinugutan ng ulo. 3 buong squads ang malapit sa kanya, ngunit walang nakakita sa nangyari. Talagang ikinalulungkot ko, Uncle Tinley, hindi namin siya nakita. Lubos kaming abala sa malakas na white flame field na ginawa ni Caesar sa paligid niya, habang ang pumatay kay Michael at sa kanyang team ay ginawa ito ng tahimik at mabilis. Ibaba ni Henry ang ulo, kasunod ang mga kapitan ng ibang 2 squads. Ang gumawa nito ay tiyak na mga henyo ng Black Sun Kingdom, nagtulungan sila para patayin ang aking anak. Sigaw ni Titus. Ito ay imposible, Uncle Titus, nakita namin silang lahat na dumating mula sa malayo pagkatapos ng insidente, at walang ulat na lumabas ang ibang henyo maliban sa grupong nakita namin, maliban. Maliban sa ano? Nagkunot ng noo si Duque Titus. May kasama si Caesar na 2 tagasunod. Hindi namin sila nakita nang nakita namin si Caesar, ngunit ngayon ang bilang ay nadagdagan ng 2 nang lumabas sila, kaya malamang na sila ang pumatay kay Brother Tinley at sa kanyang squad. Ay, sinasabi mo na ang 2 alipin ang pumatay sa aking anak. Tumayo si Titus Tinley, malinaw ang galit. Mangyaring umupo muna, Titus, ipagpatuloy natin ang investigasyon hanggang matapos. Sa wakas, nagsalita si Luis Dolov, ang koronadong prinsipe ng Dolivar, isang sage. Henry, maaari kang magpatuloy. Oo, ayon sa ulat, dinala ni Caesar ang 2 tagasunod kasama niya. Hindi namin sila nakita nang makita namin si Caesar, ngunit ngayon, lumitaw ang 2 nang lumabas, malamang sila ang gumawa nito. Ang paksa ay nangangailangan ng masusing pag-aaral, isa sa inyo ang dapat pumunta sa Rangkang area. Kung may tagasunod si Caesar, nandoon siya kasama ang kanilang tokens. Pigilan siya hanggang matapos ang investigasyon. Pagturo ni Luis sa ilang mababang ranggong saints. Ngunit sa sandaling iyon, katok-katok. Your Highness, may saint mula sa Rangkang area na humihingi ng permiso na pumasok. Pahintulutan siya. Nagkunot ng noo si Luis, imposibleng matapos na ang sorting at Rangkang process. Ilang segundo ang lumipas, pumasok ang isang medyo matandang lalaki at yumuko kay Sage Luis, Your Highness, isang tagasunod ng kalahok na si Caesar mula sa pamilya Earl ng Black Sun Realm ang lumapit upang isumite ang tokens na kanilang nakolekta, at nang marating niya ang puntong ito, naramdaman niyang halos nagyelo ang paligid, at nang tumingin sa gilid, naramdaman niya ang matinding hangarin na pumatay ni Titus Tinley. Huwag kang mag-alala. Pwede mong ipagpatuloy, ramdam ni Luis ang takot ng saint at pinayuhan siya. Oo, Your Highness, isinumite niya ang 36 na tokens na para sa kanyang koponan. Pinaghihinalaan naming ninakaw ito. Paano kaya ginawa ito ng 3 bata? Sa ika-9 na level. Kaya pinigilan siya at tinali sa isang poste. Magaling. Pupuntahan ko at papatalsikan ang alipin na iyon. Tumayo si Duque Titus at lumabas. Pahinga muna. Pagkatapos naming gawin iyon, lahat ng saints ng Black Sun Realm ay dumating at kinuha siya sa amin sa puwersa sa dahilan ng kakulangan ng ebidensya, pati si William Marley mismo ay nagbanta na gagawin itong personal. Tumigil si Titus sa kanyang paglalakad at tumingin sa saint, anong sinabi mo? Nagtipon si William kasama ang kanyang mga saints at handa na lumaban sa aming lupa para palayain, isang alipin. Kabanata 62. Siniil ni Sage Luis ang kanyang noo, tila tama ang hula ng aking nakababatang kapatid, imposibleng gumalaw ang lahat ng iyon para lang sa isang slave na nasa ika-9 na antas.
Dapat may tinatagong sikreto siya sa kanyang katawan, tulad ng kanyang master na humadlang sa 4 na koponan at sinunog si Michael Tinley gamit ang kakaibang puting apoy. Kuya, sagot ni Henry, may nais akong idagdag. Nang una naming makita si Caesar, wala siyang ipinakitang takot o pagkabigla at nanatiling kalmado na para bang inaasahan niya ito. Sinabi rin niya ang kahulugan na nakatagpo na niya ang isa pang grupo, at binanggit pa niya ang mga pangalang Sheldon at Zeka. Natatakot akong may kinalaman siya sa pagkawala ng grupong iyon. Ano, may saysay iyon, kahit na hindi siya target, basta makita niya ang higit sa 2 koponan sa grupo, dapat patay siya ayon sa orihinal na plano, ngunit buhay siya ngayon at lahat ng nasa grupong iyon ay namatay. Dagdag ng isa pang henyo. May ebidensya ba na siya ang gumawa nito? Dali-daling tanong ni Louis sa nagsalita. Hindi, inyong kadakilaan, wala kaming nahanap na anumang kaugnay sa 4 na koponan, basta naglaho lang sila. At ayon sa mga saksi, si Caesar ay hindi rin sangkot sa pagpatay kay Michael Tinley at sa kanyang koponan, hindi namin siya maaaring opisyal na iugnay sa anumang bagay. Iyong kadakilaan, natatakot akong mali ang aming paghuhusga. Ang koponan na kumakatawan sa pamilya Burton ay hindi dumating para punan ang puwang, narito sila para magsagawa ng malinis na operasyon. Sang-ayon ako, may kakaiba sa 3 sa kanila. Dapat naming dakpin ang isa sa 3, o mas mabuti, dakpin silang lahat upang malaman ang kanilang mga sekreto. Sabi ng isang kinatawan ng isa sa mga duke. Tama, 36 na token, ang pagkamatay ni na Michael at ng pangalawang grupo. Paano magkakaugnay ang 3 batang nasa ika-9 na antas sa lahat ng ito nang walang malalaking sekreto sa likod nila? Anuman ang itinatago nila ay maaaring maging delikadong sandata na develop ng Black Sun Kingdom, kailangan nating alamin bago tayo magpatuloy sa anumang plano laban sa kanila. Ngunit malinaw na sina William at lahat ng Saints ng Black Sun ay sumusuporta sa 3. Paano natin sila maaaresto at sa anong dahilan? Hindi natin basta maaaresto ang bisita na inimbitahan natin, narinig ninyo ang sinabi kanina, inihayag ni William na handa siyang gawing personal ito. Halos siya mismo ang magiging Crown Prince, hindi natin siya maaaring balewalain. Nagsimula ang lahat na magpalitan ng opinyon at paraan kung paano dakpin si Caesar at ang kanyang mga tagasunod. Kuya, susuportahan ko ang anumang desisyon mo, pero may munting hiling lang ako, biglang sabi ni Henry sa gitna ng usapan. Sabihin mo, tumanggo si Louis. Hindi ko alam ang kanyang sekreto at hindi ko alam kung siya ang pumatay sa ibang grupo o hindi, alam ko lang ang isang bagay, malakas siya. Wala sa atin ang kayang talunin siya sa isang labanang one-on-one. Ang susunod na event ay single fights at hindi natin mababago iyon. Kung makapasok siya sa ring at i-activate ang kakaibang puting apoy na field, tapos na ang laban. Ang punto ko, kung magsimula ang event at matagumpay siyang makapasok, tiyak na siya ang mananalo. Nagbago ang mukha ni Sage Louis sa galit, hindi madaling marinig ang kanyang nakababatang kapatid na aminin na mas mahina siya kaysa sa anak ng isang Earl, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko ibig magpakita ng kawalang galang, kuya, susunod ako sa anumang desisyon mo. Pero pakisabi na dapat gawin mo ito bago magsimula ang pangalawang event, dapat pigilan si Caesar na makapasok sa single fights kahit ano pa man o lalabas na kampyon ang anak ng isang Earl sa kaharian ng Black Sun kahit na lahat ng paghihirap na pinanood ng ibang kaharian. Kung lalaganap ito, madudumihan ang ating dangal. Dahan-daang sinabi ni Henry habang nakatingin sa kanyang mga paa. Hindi niya matiis ang tingin ng kanyang nakatatandang kapatid. Bagaman sila ay magkapatid, may ilang daang taong agwat ang edad, maaari pa bang tawaging tunay na kapatiran ang relasyon nila? Tahimik ang lahat, ito ang unang pagkakataon na naisip nila ang posibilidad na maging kampyon si Caesar, ngunit hanggat sinabi ito ni Henry, ang pinakamalakas nilang mandirigma sa kabataan, malamang na mangyayari ito. Hindi natin siya mapipigilan na makapasok sa huling round ng walang dahilan, lalo lang nitong lalaganap ang tsismis. Hindi rin natin siya maaaring dakpin o ang kanyang mga tagasunod ng walang dahilan. Nakita natin ang reaksyon ni William, kapag may totoong dahilan ang Black Sun na atakihin tayo, mabibigo ang kabuuang plano, dagdag ng isang politiko.
Tinutukoy mo ba na hahayaan natin siyang manalo at igalang siya sa ating lupain? Sasabihin natin sa lahat na mas magaling ang anak ng isang Earl sa kaharian ng Black Sun kaysa sa lahat ng iba pa. Lalo lang ba nitong palalakasan ang kanilang reputasyon, hindi ba nito masisira pa ang ating kabuuang plano? Hindi na sumagot ang politiko, kumbinsido na siya ng duke, hindi nila dapat pataasin ang moral ng kalaban sa anumang paraan. Umupo siya ulit at pinag-iisipan ang pinakamahusay na solusyon. Nagbalik ang lahat sa maliit na usapan, hanggang biglang may narinig na tinig mula sa pangunahing upuan, patayin siya. Yumuko sa lahat ang salita, ano ang sinabi ninyo, inyong kadakilaan? Patayin siya. Ano ang kakaiba? Patayin si Caesar Burton. Inyong kadakilaan, ito. Alam ko ang iniisip ninyo, pero tamang panahon ito at limitado ang opsyon, magpadala lang ng kompetenteng assassins at pagkatapos ay ipadala ang kanyang katawan sa kanyang tahanan upang matiyak na patay siya. Hindi natin siya mapipigilan na makapasok sa final event o masisira ang ating reputasyon. Hindi rin natin siya maaaresto o makidnap, kahit na magawa natin at mawala siya, malalaman nila na tayo ang may gawa at mapipilit tayong pakawalan siya o makaranas ng napakalaking presyong politikal. Hindi natin pwedeng ipadala ang magiging malakas na kaaway sa mga kalaban. Kaya ang tanging opsyon ay patayin siya at ipaalam sa kanila na patay siya, mas mabuti pang magturo silang walang dahilan kaysa sa anumang opsyon. Dapat natin siyang alisin ngayon at sa kumpletong lihim. Pero paano ang mga sekreto ng batang iyon? Maaaring maging malaking benepisyo sa atin. Tumango si Sage Lewis, anuman ang sekreto niya. Ang kanyang dalawang tagasunod ay may sekreto rin na katulad o mas malaki pa, pagkatapos patayin ang batang si Caesar, tahimik na ay kidnap ang kanyang mga tagasunod. Madali ito, pagkatapos matapos ang operasyon at maipakita ang bangkay ng bata, magwawala ang Saints ng Black Sun Kingdom sa paghahanap ng ebidensya tungkol sa pagpatay kay Caesar o direktang harapin tayo. Wala nang mag-aalala sa kanyang mga tagasunod. Wala silang lakas ng loob na humingi ng anumang tungkol sa dalawa, dahil ayon sa ulat, nagparehistro silang bilang mga alipin. Gagamitin ba nila ang kanilang politikal na lakas para sa alipin? Imposible. Ilalantad nila ang kanilang sarili bilang mga sinungaling kung susubukan nilang ipasok ang dalawang pambansang henyo bilang simpleng alipin. Tungkol kay patay na si Caesar, basta ay demanda lang natin lahat at hayaang sumigaw sila, tatapusin din nila ang kanilang reklamo kalaunan, dahil ang isang patay na henyo ay hindi na henyo. Inilakas nila ang loob na dalhin ang tatlong lihim na sandata na nakatago bilang anak ng isang Earl at dalawang alipin upang subukang haminin tayo. Ipapaalala ko sa kanila ang pagsisisi. Ito ay kamangha-mangha. Sang-ayon ako sa inyong kadakilaan, ito ang pinakaligtas na solusyon. Ang salita ng inyong kadakilaan ay parang pagpapahayag mula sa langit. Kailan natin isasagawa ang planong ito, inyong kadakilaan? Ang susunod na event ay 1 linggo pagkatapos ng una, isang kilalang patakaran, at opisyal na iaanunsyo pagkatapos ng sorting at rangkang ng unang event, ibig sabihin may buong linggo kayo, lahat ay dapat matapos bago ang 7th araw. Sabi ni Sage Lewis at pagkatapos ay bumangon at nawala. Iniwan niya ang malaking konseho ng mga santo at politiko, ang isip at puso ng kaharian ng Doliverian. Lahat ay abala sa pag-iisip ng pinakamahusay na paraan upang patayin si Caesar at ay kidnap sina Theo at Pian sa loob ng 1 linggo nang hindi naiiwan ang ebidensya. Kabanata 63. 6 na araw ang mabilis na lumipas. Sa panahong iyon, hindi lumabas si Caesar kahit isang hakbang mula sa pansamantalang tirahan ng pamilya. Sa unang 3 araw, hindi niya iniwan si Pian, siya at lahat ng taga Black Sun Kingdom ay nagsikap na pagalingin ang kanyang mga sugat. Ang magandang balita, lahat ay panlabas lamang at sa loob ng 3 araw, sapat na ang lakas ni Pian upang bumalik sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Ang natitirang 3 araw ng 6 na araw ay ginugol ni Caesar kasama sina Pian at Theo sa isang saradong pagsasanay, hindi pinapansin ang kahit ano maliban sa pagkain. 5 araw na ang nakalipas, lumabas ang resulta ng unang round, at nakuha ni Caesar ang unang pwesto na may 36 na patay. Bagaman lahat ay nagulat na hindi siya na-eliminate,
hindi nila binuwas ang kahit isang token sa kung ano ang tinawag na nanakaw noon, ngunit hindi na ito mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay nakapasok si Caesar sa ikalawang at huling round. At ngayon, ilang oras na lamang bago siya umakyat sa pinakamalaking platform para sa kabataang henerasyon sa lahat ng 8 kaharian, at makuha ang walang kapantay na titulo bilang numero 1. Bagaman hindi niya gaanong pinapansin ang mga walang kwentang titulo tulad nito, siya ay sabik. Gusto niya ito para sa kanyang ama. Ang desisyon ni Robbie na ipadala siya sa pamilya Burton at padalhan siya sa mga misyon at digmaan upang makilala sa sarili niyang pangalan, malinaw na gusto niyang maging sikat si Caesar dahil sa kanyang lakas. Hindi alam kung bakit, pero hanggat gusto ng kanyang ama na maging sikat siyang mandirigma, ay gagawin niya. At ano pa ba ang magbibigay sa kanya ng higit pang katanyagan kaysa maging ganap na kampyon ng kabataang henerasyon bukas? Sa ilang hampas at suntok, siya ay magiging kampyon, idolo ng kabataang henerasyon, at ang kanyang pangalan ay tatakbo sa buong 8 kaharian. Marahil kapag nagawa niya ito, sasabihin ng kanyang ama na sapat na ang kanyang nagawa at papayagan siyang bumalik upang manirahan sa kanyang tabi muli. Knock knock. Sino iyon? Binuksan ni Caesar ang kanyang mga mata. Hindi pa oras ng hapunan, at kahit na oras na, wala dapat nakagambala sa kanya sa pamamagitan ng pagkatok sa pinto, dapat ang pagkain ay inihahatid ng tahimik sa ilalim ng pinto. Pamangkin kong si Caesar, matagal ka nang nakasara sa sarili mo, kaya pumunta ako. Upang tingnan ka. Ayos ka lang ba? Oh, Uncle John. Oo, ayos lang ako. Iniaayos ko lang ang aking kaisipan at pinapabuti ang aking katawan para bukas. Tumayo si Caesar at bumukas ng pinto ng may ngiti. Kung sino man dito maliban kay Billy ang makapagsalita ng malaya kay Caesar, walang duda si John Burton, dugo ng kapatid ni Robin. Boy, seryoso ka ba? Talaga bang balak mong manatili sa loob hanggang sa labanan? Oo. Ano pa ang gagawin ko? Lumapit si John at marahang hinampas ang gilid ng ulo ni Robin, matapos mong pumasok sa arena, ikaw na ang champ, alam mo ito at alam ko rin ito. Bakit ka pa nananatiling nakapaloob buong linggo? Ano pa ang gagawin ko bukod sa mag-ensayo? Kinamot ni Caesar ang ulo. Sama ka sa akin. Natatandaan mo ba ang restaurant na huli nating pinuntahan? Masarap ang pagkain pero sinira ito ni Michael Tinley. Puntahan natin iyon muli, dumarami ang pagkakataon na wala nang gagawa ng gulo sa atin hahaha. Hindi ba masama iyon? Bakit hindi? Brat, bukas ay maaaring huling araw natin dito sa Banyagang Kaharian, talagang iiwan mo lang ba ito? Maglakad-lakad tayo at maghanap ng magagandang babae haha. Sa lakas mo, ang konting kasiyahan ay hindi makakaapekto sa iyo bukas, di ba? Tama nga, pero ano? Natatakot ka ba sa mga anak ni Dolliver? Huwag kang mag-alala, ano ba ang magagawa nila? Pupunta tayo sa downtown, sa pinakamasikip na lugar, wala nang manggahas na gagawa ng gulo sa iyo. Sa tingin ko tama ka, hindi ito makakasama. Hintayin mo, aabisuhan ko si Uncle Billy. Gusto mo bang sirain agad ang kasiyahan? Kung sasabihan mo siya, tatanggi siya o baka magpadala ng isa sa mga matanda para sirain ang ating saya. Sama-sama tayo at huwag mag-alala, ako ang mananagot kapag nakabalik tayo. Isama rin si Theo at Pian, deserve nila ang isang maliit na picnic din, tumawa si John. Hey alternasyon okay Uncle John, gagawin ko ito para sa iyo sa pagkakataong ito, pero kailangan mong mag-moderate kung sakaling napag-alitan ako ng aking amahaha. Pagkatapos ng ilang biro at maliliit na tawa, pumunta si Caesar sa dalawang silid sa tabi upang tawagin sina Pian at Theo, at sabay silang apat na lumabas ng tahimik. Gitling-gitling-gitling. Ang mga kalye ay masikip pa rin tulad ng dati, o mas marami pa. Ito ay sa bisperas ng pagtatapos ng torneo, halos lahat ng bisita mula sa ibang kaharian ay naruroon upang masilayan ang banyagang bansa bago bumalik sa kanilang mga tahanan. Tuwing 10 taon nagaganap ang torneo sa ibang kaharian, kaya babalik ito rito makalipas ang 80 taon. Mahabang panahon, karamihan ng naruroon ngayon ay maaaring hindi na makabalik. Hindi lamang para kay Dolliver,
sino ang nakakaalam kung kailan muli sila magkakaroon ng pagkakataon na lumabas sa kanilang sariling kaharian. Ang masayang kapaligiran, ang magagandang babae, at ang masayang tawa ng mga bata ay nagpatawa kahit kay Theo at napangiti siya ng kaunti. Anong masasabi mo, Caesar? May iwan mo sana lahat ng ito habang nakaupo ka lamang sa maliit mong silid, di ba? Ang atmosphere, nakaka-refresh talaga. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang isang pista na ganito kalaki, at ang mga kalahok mula sa iba't ibang kaharian, may iba't ibang kultura, kasuotan, at maging paraan ng paglakad, tunay na kasiyahan sa mata. Naglakad ang apat ng halos 2 oras sa kalye, sinusubukan ang iba't ibang laro at matatamis. Mabilis na lumipas ang oras at walang nakapansin sa kanila hanggang sa huminto si Pian at tumingin sa paligid, pagkatapos ay nagsalita. Batang Ginoo, papalapit na tayo sa gate ng kabisera, oras na para itama ang direksyon natin. Tama ka, malayo na rin tayo, mas mabuti siguro bumalik sa tirahan. Pero pumili tayo ng ibang ruta upang makita ang natitirang bahagi ng pista, sagot ni Caesar na may ngiti matapos mabilis na suriin ang paligid, tunay nga na nag-e-enjoy siya. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang anino na nakasuot ng itim at hamarang sa daan ni Caesar at ng kanyang kasama. Bago pa man siya makapagsalita, naramdaman niya ang matinding presyon sa kanyang ulo. Ang presyong ito ay nagmumula sa 5 tao, at ang 5 ito ay mga santo. Ang nakamaskarang lalaki na hamarang sa kanilang daan, na siya rin ang pinakamalakas sa 5 tao, ay lumapit ng 2 hakbang. Caesar Burton, huwag kang matakot. Gusto naming makipag-usap sa iyo, sumama ka sa amin, pagkatapos naming sabihin ang aming mensahe, agad kaming aalis. Sabi nyo, ano iyon? Masipag na sinabi ni Caesar, ngunit alam niyang hindi siya makakasigaw kahit gusto niya, napakalakas ng presyon. Hindi. Kailangang pribado, pumunta sa kagubatan sa labas ng lungsod at doon tayo mag-uusap. Nararamdaman mo ang lakas ng aking mga kasama, di ba? Huwag kang mag-alala, wala kaming balak na patayin ka, kung gusto naming patayin, patay na kayo ngayon. Sa tingin mo ba kaya ninyo lumigtas sa isa sa amin? Alam ni Caesar na imposible ang pagtakas. Kung isa sa 5 santo ang gustong pumatay sa kanila, ituturing silang patay. Ngunit alam niyang hindi sila narito para sa mabuting layunin. Siguradong may ibang dahilan kung bakit gusto nilang ilabas sila. Marahil ay bilang kuluhin o pahirapan upang subukang kunin ang kanilang mga teknik. Ano man ang mangyari, hindi ito magtatapos ng maayos para sa kanila. Sa sandaling iyon, hinawakan ni John ang manggas ni Caesar at nagsalita ng may takot. Pakiusap, pumayag ka. Maaaring totoo ang kanilang layunin at aalis sila pagkatapos, baka makabuti pa sa atin. Nagsalita si Caesar sa pamamagitan ng pagngatngat ng ngipin, ngunit alam niyang kung lalaban siya ngayon, patay siya. Ang pinakamalala sa sitwasyong ito ay malapit na sila sa gate, kung nasa gitna pa sila ng lungsod, baka may makakita at iligtas sila, pero ngayon. Ang pinakaligtas na solusyon ay sundin sila at magpalipas ng oras para makahanap ng paraan upang ligtas na makatakas kasama ang kanyang mga kasama at ang kanyang tiyuhin. Okay, gagawin namin ang sabi mo. Magaling, halika na, sundan mo ako ng maigi, at huwag gumawa ng kahit anong panlilinlang. Kung isa sa inyo ay susubukang tumakas o magbago ng ekspresyon, papatayin ko siya. Please subscribe Tinagalog Novela. Maraming salamat po. Kabanata 64. Nakaraang kabanata. Susunod na kabanata. Pinangunahan ng nakamaskarang lalaki ang 4 papunta sa tarangkahan, walang nakapaligid na naghihinala, dahil para bang kusa silang gumagalaw. Ayon sa tagubili ng nakamaskarang lalaki, wala sa kanila ang maaaring magpakita ng takot o pag-aatubili sa mukha, kung hindi ay direktang papatayin sila. Paglabas sa tarangkahan, nagpatuloy sila ng halos 2 oras patungo sa puso ng pinakamalapit na gubat, ilang dekadang milya mula sa kabisera. Sa buong daan, sinubukan ni Caesar at ng kanyang grupo na humanap ng butas o himala na kanilang masasandalan, ngunit wala itong nangyari. Biglang huminto ang nakamaskarang santo sa harap at humarap sa kanila na may malupit na ngiti sa kanyang madilim na mga mata.
Saan ninyo gustong pumunta? Tanong ni Caesar, umaasang baka maging tapat ang lalaki at palalayain sila ng hindi nasasaktan pagkatapos may parating ang mensahe. Dahil kung hindi, hahaha, talagang naniwala ka ba dyan? Isa lang itong panlilinlang para dalhin ang dalawa sa likod mo ng walang gulo. Tungkol sa iyo, maaaring mamatay ka. Malakas na tumawa ang nakamaskarang santo at nagsimulang lumapit sa kanila. Ito ang pinakamasamang sagot. Hindi man lang sila kinuha bilang bihag, direkta silang patay. Naging blanca ang isip ni Caesar, isang linya lang ang dumaan sa kanyang isip, tapos na ang lahat. Walang dahilan para humingi ng awa, magbanta, o lumaban. Alam ng mga taong ito ang kanilang ginagawa, nasa misyon sila at isa sa katuparan nila ito kahit ano pa ang mangyari. Tumawa ng malakas ang santo at naghulog ng suntok kay Caesar. Nang makarating ito sa kanyang katawan, ang ika-9 na lebel na si Caesar ay magiging alikabok. Boom! Biglang may malakas na tunog mula sa harap nila, at ang malakas na shockwave mula sa impact ay nagtulak sa kanila ng ilang metro pabalik. Nang bumukas muli ang mga mata ni Caesar, hindi na niya nakita ang nakamaskarang santo. Sa halip, nakita niya ang bahagyang nakayukong likod ng isang matandang lalaki, at wala na rin ang tunog ng tawa ng santo. Ang pinakakumagilabot sa kanya ay ang dugo na bumabagsak mula sa mga braso ng matanda, nagpapakulay sa lupa ng pula. Kahit gaano pa siya nagsikap, hindi niya maalala ang may-ari ng likod, kaya sa wakas ay nagsalita siya. Sino ka? Pinipilit ng matanda na kontrolin ang pinsalang natamo ng kanyang katawan mula sa napakalakas na suntok, sapagkat mas malakas pa sa kanya ang nakamaskarang santo. Pagkatapos ng isang segundo, sumagot siya sa pagod at magaspang na boses. Pasensya ka na, pamangkin Caesar, alam ko ang lahat, sinusundan ko kayong lahat. Umaasa lang ako sa isang himala na mangyayari at na sana, palayain ka niya. Kaya nahuli akong dumating, wala akong magawa, ako ang matandang ito na si Murphy. Isa ako sa mga pinalad na nakilala ang iyong ama noon, at ipinagkatiwala sa akin ni Patriarch Brian na bantayan ka hanggat pareho pa tayong nabubuhay. Kung naruroon si Robin, agad niyang makikilala ang taong ito. Siya ang dating punong bantay na laging nakatayo sa harap ng opisina ng Patriarka. TCH. Mas magiging komplikado ito, bakit hindi ka na lang nagpunta sa bar at nag-enjoy sa huling araw ng buhay mo, ikaw na matandang bobo? Humanda nang muling sumuntok ang nakamaskarang santo, ngunit biglang umatras si Murphy, kinuha si Caesar, at lumipad patungo sa kabisera. Palibutan siya. Sumigaw ang nakamaskarang santo, lumabas ang 9 nakamaskarang tagapagpakilos mula sa iba't ibang lugar, kabilang ang 4 pang santo na naramdaman nila kanina. Ang pinakamalapit na santo kay Murphy ay tumalon upang harangan ang kanyang daan at pinutok ng buong lakas ang kanyang paa. Isang maliwanag na kidlat ang lumabas patungo sa dalawa, layuning patayin sila. Halos hindi nakareact si Murphy, mabilis siyang bumaling at niyakap si Caesar, at muli niyang tinanggap ang tama sa kanyang likod. Uncle Murphy, ramdam ni Caesar ang tindi ng atake at napapula sa bibig. Nakakuha siya ng internal injury, kahit hindi siya direktang tinamaan, sapat na ang shockwave upang magdulot ng malubhang pinsala. Ngunit ang nag-occupy sa kanyang isipan ay ang matanda na sinusubukang iligtas siya. Bumagsak sila ng ilang hakbang mula sa dati nilang kinaroroonan. Agad na lumapit sina Theo, Pian, at John at bumuo ng matibay na depensibong bilog, nakatali ang kanilang mga likod sa isa't isa. Kahit kaya pa nilang tumayo, parehong nasa kahabag-habag na estado si Uncle Murphy at Caesar. Sinuri ni Murphy ang paligid, 5 santo sa pagitan ng lebel 2,117, mukhang talagang nais ninyong patayin si Caesar, Dolivarians, kung kaya't ganito ang formasayon ninyo. Nang marinig ng level 24 na nakamaskarang lalaki ang salitang Dolivar, nagkunot ang noo at seryosong tumingin sa santo na nagpakawala ng kidlat kanina, alam na ang tanging Dolivar ang may kakayahang gumawa ng kidlat na lebel 2 pataas. Bakit ka pa nag-aalala sa sinasabi niya? Wala namang makakaligtas sa kanila, alam ng santo na nagpadala ng kidlat ang kanyang pagkakamali,
ngunit batid niyang hindi madali ang pumatay sa isang level 23 na santo kung magpapasya siyang tumakas ng mag-isa. Ipinapayo ko, tumakas na kayo habang may pagkakataon pa. Pinunasan ni Murphy ang dugo sa gilid ng bibig at matapang na sinabi sa kanilang leader. Haha, at bakit iyon? Nagpadala ako ng distress call sa Burton family residence nang makita ko kayong sinusubukang ilabas ang mga bata sa palengke, malapit na sila, maaaring dumating sila anumang oras. Hahaha, akala mo ba akong tanga, matanda? Maliwanag na sinusundan mo ang bata mag-isa, at sino ang pinadala mo? Hindi basta-basta batang walang kwenta o random na maharlika, ilang opisyal sa inyo ang pumayag sa planong ito. Pinunasan ni Cesar ang dugo sa bibig at sumigaw sa nakamaskarang lalaki, NAPAPANAGUTANU ba ang mga KONSEKWENSYA nang ginawa ninyo? Sino ang nagpadala sa amin ay hindi para sa iyo malaman, gaya ng mga patay, hindi kailangan ng kaalaman. Tungkol sa konsekwensya. Haha, papatayin lang namin at bihagan ang mga hindi mahalaga, anong konsekwensya ang sinasabi mo? Huwag ninyong i-overestimate ang sarili ninyo, tumawa ang isa sa mga santo at lumapit ng ilang hakbang, sinimulang palapitin ang kanilang pagkakahuli kay Murphy. Mga tanga. Hindi ninyo naiintindihan ang puwersang inyong pinuprovoke. Hindi ninyo alam kung sino ang ipinag-uusapan ko. Ang nagbigay sa atin ng mga kakayahan, hindi kayo. Hahaha. Kung mamatay ang isa sa amin sa inyong kaharian, sisirain ko ang buong kaharian ninyo. Tumigil si Cesar sa pagtawa na puno ng galit, at ramdam ng lahat ang panginginig, malinaw na nawala na ang kanyang pag-asa kahit nagpapakita pa rin siya ng tapang. Huminto sandali ang pinuno ng assassination team. Bagamat alam na nila mula sa kwento ni na Prince Henry at iba pang kasama na may lihim na taglay si Cesar, nagpatuloy pa rin sila sa kanilang plano. Pinapakita ng lahat na walang balik ang pwedeng gawin, ang pagkatalo ay tila nakatakda na. 4 na saints ang umatake mula sa 4 na direksyon at malapit na distansya, habang ang ika-5 saint ay nakatayo sa gilid, nagbabantay upang siguraduhing walang mali, ito ang definisyon ng kamatayan. Kapag bumagsak ang mga atake sa kay Murphy at Cesar, tiyak na mamamatay sila ng walang alinlangan. Ngunit bago pa man maipagpatuloy ng 4 na saints ang kanilang mga atake, isa sa kanila ang sumigaw ng malakas. Bago pa man maunawaan ng iba kung ano ang nangyari sa kanya, sumunod ang isa pang sigaw mula sa isa pang saint, At siya ay nahadyap sa gilid na may nagliliyab na damit. Tumigil sa kalahati ng paglapit ang natitirang dalawa, natakot na ipagpatuloy pa dahil baka mangyari rin sa kanila ang parehong kapalaran, kaya umatras muna sila at inabutan ang kanilang mga kasama. Ang dalawa sa kanila ay medyo maayos pa, ngunit parehong nakatanggap ng mabigat na tama sa likod ng hindi nakapaghanda ng depensa. Hindi sapat ang mga atake para patayin sila o magdulot ng malubhang pinsala, ngunit malinaw na hindi pa rin sila nasa pinakamahusay na kondisyon. Lumabas kayo, sigaw ng Masked Level 24 Saint, siya lamang ang nakakita ng malinaw kung ano ang nangyari. Biglaang lumabas ang 2 anonymous saints at umatake, pagkatapos ay nagtago muli, ngunit napakabilis ng pangyayari kaya wala siyang nagawa mula sa distansyang iyon. Hehe, inisip ko noon na sobra na si Lady Mila nang ibigay niya sa amin ang tungkulin na protektahan ang batang ito. Isa sa 2 ang lumabas mula sa likod ng malaking puno. Hey alternasyon, hindi ko pa rin alam kung bakit tayo nasangkot sa ganitong labanan, pero kung babalikan natin si Lady Mila at sabihin na patay na ang bata, baka sumunod tayo sa kanya sa impyerno. Ang pangalawang saint ay umungol at lumabas mula sa kabilang side, tumingin kay Murphy, kaya mo pa bang lumaban, matanda? Kahit kasama namin, hindi magiging madali. Halos tumalon. Sa tuwa si Murphy, 2 saints ito. At hindi basta-basta saints ang mga ito para makagawa ng napapanahong atake. Kung 1 segundo lang ang nauna, maaaring naiwasan nila, kung 1 segundo lang ang naantala, patay na sila, perpekto ang mga suntok para makapinsala ng malaki sa 2 Delevarian Saints bago magsimula ang tunay na laban. Bagamat 5v3 pa rin ang laban, hindi na ito isang one-sided massacre.
Agad na na-identify ng Masked Saint ang level ng dalawa, isa ay kapareho ng matanda sa level 23 at ang isa ay level 22. Siya pa rin ang pinakamalakas na saint na naruroon. Ngunit ang natitirang kasama niya, isa lamang ang level 22 at tatlo ang level 21, at ngayon ay dalawa na ang nasugatan. Hindi magiging madali ang susunod na laban. Sino kayo? Bakit kayo nakikialam? Ano ang kinalaman ninyo dito? Nag-shrug ang dalawa, sa totoo lang, hindi rin nila alam kung bakit sila itinalaga na protektahan ang bata bago magsimula ang Eight Kingdoms Tournament, sumusunod lang sila sa utos. Tiningnan ng mas malakas sa dalawa si Murphy, matanda, tutulungan ka naming ilabas si Cesar dito, pero hindi namin balak mamatay, ikaw ang bahala sa gwapong iyan at kami ang bahala sa apat na iyon, ayos ba? Siyempre. Kahit alam niyang ang pakikipaglaban sa Masked Saint ay halos suicidal mission, agad siyang pumayag, pagkatapos ay tumingin kay Cesar, Young Master, kapag nabisi na namin ang lima, subukan mong humanap ng paraan para makatakas. Putang ina, akala mo ba parang sako ng patatas kami, matanda? Isang boses ang narinig mula sa likod ng Saint. Isa siyang 15th level knight. Nang makita ng matanda, napabuntong hininga siya at napaiyak na lang, nakalimutan niya talaga ang 5 knights na naroroon. Nakita ni Cesar ang kawalan ng pag-asa sa mga mata ni Murphy, saka siya lumapit at inilagay ang kamay sa balikat ni Murphy. Huwag kang mag-alala Uncle Murphy, kung matatanggal ang Saint sa equation, makakalabas tayo, siguruhin mo lang na mabuhay ka rin. 3 bata sa level 9 at isang knight sa level 14 na gustong makatakas mula sa 5 knights na level 14 hanggang 17, imposible. Napabuntong hininga si Murphy, hey alternasyon malalaman natin ang lahat sa ilang sandali, sana ay tignan ng langit ang pamilya Burton ngayon. Fair na, tumalon si Murphy papunta sa Masked Saint, papunta sa tiyak na kamatayan. Nagsimula na rin ang laban ng ibang saints, 4 ang gustong samantalahin ang pagkakataon para atakihin si Cesar at tapusin ang misyon, ngunit pinigilan siya ng isa sa 2 Bradleys. Kahit na laban na 2v4, halos nakakasabay lang ang 4 na Dolivarians dahil sa level difference at sa katotohanang 2 sa kanila ay malubhang nasugatan na. Kung isa sa kanila ang lumihis ng atensyon, maaaring mamatay siya o ang kasama niya nang hindi alam. Bilis ang naging laban at walang sinuman ang nangialam sa 3 bata, iniwan nila ang lahat sa mga knights. Habang nananatili si Cesar at ang kanyang grupo sa kanilang matibay na depensibong bilog, pinagmamasdan ang mga knights na papalapit. Uncle John, kaya mo bang lumaban sa isa sa kanila? Tanong ni Cesar. Mukha si John na kinagat ng cobra, mabilis siyang sumagot, sino ka ba? Karaniwan akong gumagawa ng opisina para sa elders, paano ako makakalaban sa mga professional assassins? Akala ko na, anumang kaso, para sa akin sila ay para sa akin, Theo, at Pian, hindi nila aatakehin ang iyo kung mananatili ka kung saan ka naroroon habang sinusubukan naming makatakas, ito ang pinakamainam para sa iyo, pansamantalang pamamaalam, ingatan mo ang iyong sarili uncle. Anong? Hindi, huwag mo akong iwan dito mag-isa, sabihan mo ako kung ano ang gagawin mo, isama mo ako. Pasensya uncle, hindi mo kaya lumaban tulad ng knight, ni makatakas tulad namin, mas mabuti kung mananatili ka. Dito, fair na. Pagkatapos sabihing iyon, kinuha ni Cesar ang isang talisman na may itim na bilog mula sa kanyang damit, naintindihan ni Pian at ginawa rin niya, pagkatapos ay parehong inactivate ang seal. Sinundan ni Theo gamit ang kanyang perfect invisibility. Bigla silang nawala sa paningin ng lahat. Anong nangyayari? Ang ngiti sa mukha ng level 15 knight ay naguluhan. Ang nag-iisang level 17 knight sa kanila ay biglang sumigaw at nagturo sa timog, narito. Hindi ko alam paano nila ginawa, pero kahit ako ay kailangan pang gamitin ang espiritual na pandama ko sa pinakamataas, sundan siya. Tumingin si Cesar sa likod, at ang knight ay nagtuturo diretso sa kanya. Kabilang kay Theo, na bihasa sa landas na ito, at kay Pian na may napakalakas na bilis ng hangin, siya pa rin ang pinakanahihirapang target. Ngunit nang muli niyang tiningnan sa unahan at sinubukang dagdagan ang bilis, narinig niya ang isang sigaw mula sa likod,
Muling tiningnan niya, nakita ang level 70 knight na parang na-stun, nakatingin sa gitna ng kanyang dibdib, patay na siya. Ngunit ang pinanggalingan ng sigaw ay si Murphy. Upang patayin ang pangunahing target na humahabol kay Caesar, tiningnan niya sa likod ang kalaban at pinukpok ang hindi nakakaalam na knight, ngunit sinamantala ito ng Masked Saint at tinamaan siya sa likod ng buong lakas, na nagdulot ng malubhang pinsala. Maari na rin siyang ituring na patay. Uncle Murphy. Tumayo si Caesar at sumigaw ng malakas, kahit hindi niya pa nakikita ang taong ito. Ramdam niya ang pagkawala ng isang malapit na kapamilya sa harap niya. Go! Hinihigpit ng matanda ang huling lakas. Nakangiti at nagngingit-ngit, pinabilis ni Caesar ang bilis, hindi ko pwedeng sayangin ang sakripisyo ni Uncle Murphy. Ano ang hinihintay ninyo? Sundan sila, dumaan doon, at doon. Hanapin ang paraan para madama ang kanilang presensya at huwag isipin ang pag-aresto, patayin silang tatlo. Sigaw ng isa sa Four Saints habang nagtuturo sa direksyon ni Theo, Pian, at Caesar. Nagsimula na siyang magkaroon ng panic attack. Hindi ayon sa plano ang araw, lahat ay bumabagsak sa kanilang harapan. Ang pagpatay kay Caesar at pagdakip sa kanyang dalawang kasama ay naging imposible na, kahit na mahuli ng knights ang isa sa kanila, makakatakas pa rin ang dalawa, isang sakuna. Ngunit kahit makuha ang isa, hindi magiging ganap na kabiguan ang operasyon, kaya sumigaw ang isa. Huwag kayong malihis, mag-focus sa isa lamang at dakpin siya, huwag bumalik ng wala. Mag-concentrate ka sa akin, bastos na hayop, o hindi ko alintana kung bibitawan ko ang ulo ng ilan ngayong gabi. Sigaw ng isang Bradley Saint habang umatake sa Saint na nagbibigay ng utos. Kabanata 66. Putang ina, anong ginagawa nyo? Kailangan nating hulihin ang tatlo nilang yan. Sa wakas, nakawala ang nakamaskarang santo sa nakakapit na matandang lalaki, pero galit pa rin siya. Ang teknik na ginamit ng tatlong batang lalaki para maglaho kanina ay talagang mahusay. Kahit mahuli niya ang isa sa kanila, mahirap maabot ang isa pa, at imposibleng makahabol sa pangatlo. Theoretical, dapat ay natapos na niya ang matanda at nahuli na ang tatlong bata mag-isa. Pero kahit na hindi kayang kalabanan ni Murphy ang lakas ng santo, tinanggap niya ang realidad na mamamatay siya ngayon. At dahil sa kanyang istilong halos pagpapakamatay, mahirap siyang matanggal. Sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataon na ibigay ang nakamamatay na hampas ng nakadistract ang matanda sa pagtulong kay Caesar at sa kanyang grupo para makatakas. Kahit na humihinga pa siya, may matigas na gulugod, putol ang ilong, at durog ang katawan, masasabi nating patay na si Murphy, tinatanggihan lang niyang huminga. Walang silbi ang pagsigaw ng nakamaskarang santo, alam niya rin. Ito, ang iba pang apat na santo ay abala sa dalawang matinding laban at wala sa kanila ang makakalabas. Kung ang isa sa kanila ay aalis sa laban, mamamatay ang kanyang kapareha, at pagkatapos ay huhabulan siya. Kahit nasubukan ng nakamaskarang santo na makialam, sayang lang ang oras, sa oras na matulungan niya ang kanyang grupo na manalo, matagal nang nawala sina Caesar at ang kanyang mga kasama. Hahaha, sumuko na, wala nang makakaabot sa tatlong batang iyon, wala nang makakaabot. Hahaha, tawa ni Murphy ng malakas habang dumudugo sa bibig, halos mukha ng demonyo siya sa estado na ito. Tumahimik ka. Tatlong bata lang sila sa ikasyam na antas, at may apat na kabalyero sa pagitan ng antas 14 hanggang 16 ang humahabol sa kanila, sa tingin mo ba makakaligtas sila ngayon? Pinapahaba mo lang ang oras nila sa pamamagitan ng pagkamatay mo, matandang tanga. BOOOOM. Narinig ang malakas na pagsabog ng enerhiya, huminto sandali ang lahat ng laban. Napangit ang mukha ni Murphy at ng dalawang miyembro ng pamilya Bradley. Isa itong all-out na atake ng level 16 na kabalyero. Hahaha, mukhang napatay ang isa sa tatlong daga, di ba't sinabi ko? Wala nang makakatakas ngayon, sa santo man o sa mga bata. Ngayon patayin ko ang dalawa pa. Sigaw ng nakamaskarang santo at handa nang maghanap. BOOOOM. Tumigil ang nakamaskarang santo sa kalagitnaan ng kanyang paglipad,
level 16 rin ang pinanggalingan ng pagsabog na iyon, pero sa ibang lokasyon. Ang pinakakaibang bagay, pareho ang enerhiya at pagsabog, pero sa ibang lugar. Problema, imposible para sa isang level 16 na tao na lumakbay ng ganoong kalayo sa maikling oras. BOOOOM. Ikatlo, parehong atake, ibang direksyon. Isa lang ang pumapasok sa isip ng lahat, imposible. Kung ipagpapalagay na gumalaw ang kabalyero ng ganoong bilis, hindi makakagawa ng parehong atake, hindi man lang bahagya. Kaya, imposible rin na may panlabas na tulong, kahit na maraming level 16 na kabalyero ay hindi makakagawa ng eksaktong pareho kahit subukan nila ng isang taon. Anong nangyayari? Sa puntong ito, huminto na ang laban ng mga santo, at nakatuon ang kanilang isip at kaluluwa sa pinanggalingan ng mga pagsabog. Lahat ay nagtatangka ng lohikal na paliwanag, maliban sa isa. Hahaha, kayo mga tanga, nagkamali kayo sa taong nilapitan ninyo, hysterical na tawa ni Murphy. Biglang lumuhod at dumudugos sa bibig, naabot na niya ang kanyang hangganan. Hindi pinansin ng nakamaskarang santo ang kalahating patay na matanda, lumingon siya sa pinanggalingan ng huling pagsabog at tumalon. Ngunit pagkatapos ng talon, naramdaman niya ang bigat na humihila sa kanya pababa, sa kanyang paa, nakita ang matanda na tila nagmula sa impyerno na kumakapit sa kanya. Matanda, bakit hindi ka lang namatay? BOOOOM. Nagkaroon ng ikaapat na pagsabog malapit sa ikalawang eksena, nagpasabog ng galit sa lahat. Patuloy na sinuntok ng nakamaskarang santo si Murphy sa mukha, habang ang iba pang apat na santo ay pilit sinusubukang ilihis ang isa sa kanila patungo sa mga pagsabog, ngunit walang bunga. 1 minuto na mula ng huling pagsabog. Wala nang narinig, at walang bumalik na kabalyero. At sa wakas, namatay na si Murphy. Nang mabasag ng nakamaskarang santo ang kanyang bungo, tumungo siya diretso sa pinakamalapit na pinagmulan ng pagsabog, habang ang natitirang 6 na santo ay taktikal na huminto na sa laban kalahating minuto na ang nakalipas. Walang makapatay sa kabilang panig, nauwi lang sa pagod. Pagkatapos umalis ng nakamaskarang santo, isang miyembro ng pamilya Bradley ang tumingin sa iba. Tuloy na ba tayo? Pupunta saan? Wala sa inyo ang kikilos ngayon. Nagpanik ang isa sa apat na santo ng Doliverian. Maaaring makipaglaban kayo sa amin ng pantay dahil sa bilang ninyo, pero kung tatakbo kami, mas mabilis. Kami isa-isa. Kung narito ang inyong boss, baka makahuli kayo ng isa sa amin, pero ngayon. Imposible alternasyon pero welcome kayo na subukan. Naging walang magawa ang apat, alam na nila ito at handa na sa kanilang misyon na maipakita sa publiko mula nang dumating ang dalawa. Nakatayo lang sila habang ang isang Bradley ay lumapit at kinuha ang katawan ni Murphy, pagkatapos ay umatras patungo sa lungsod. Hintay! Huwag niyo akong iwan! Sigaw ni John, takot na tumalon sa likod ng dalawang santo. Nagpalitan ng tingin ang apat na santo ng Doliverian, at ang pinakamalakas ay umiling. Dali-dali silang pumunta sa lugar ng kanilang boss para tulungan maghanap sa tatlo. Ang tatlong lihim na armas ng Black Sun Kingdom. Kailangang patayin o mahuli, upang masuri ang kanilang pinagmumulan ng kapangyarihan, mas mahalaga sila kaysa sa ilang random na santo ng Black Sun Kingdom. Pero nang makarating sila sa kanilang boss, nakita nila ang kinatatakutan nila. Ito, ang katawan ng level 15 na kabalyero, nawawala ang ulo. Karaniwan, imposible para sa isang level 16 na tao na patayin ang level 15 sa isang atake lamang, tulad ng hindi kayang patayin ng nakamaskarang santo si Murphy sa loob ng mahigit 1 minuto. Ngunit ayon sa eksena, tinamaan ang kabalyero sa mababang bahagi ng likod ng ulo, isang nakamamatay at hindi protektadong lugar. Sa normal na kondisyon, imposibleng maabot ito sa laban kung hindi malaki ang diferensya sa lakas, kahit sa sorpresa. Ipunan ang mga katawan ng iba, kitang-kita ang galit ng nakamaskarang santo, kahit hindi niya alam ng sigurado ang nangyari sa ibang lugar ng pagsabog. Ang sample sa harap niya ay sapat na, alam niya ang nangyari. Kuya, ito ba ang unang pagkakataon natin hanapin ang tatlong target? Anong target, ha?
Ilang minuto na ang nakalipas mula sa huling pagsabog, sa bilis at kakayahang maglaho nila, imposibleng malaman kung nasaan sila. Ano na ngayon? Tanong ng isa sa apat, nalilito. Ang misyon ay ganap na sakuna, kung babalik sila sa nakakataas. Mapaparusahan sila, tanong lang kung gaano kalala. Tumayo ang nakamaskarang santo, alam ko ang ibig ninyong sabihin, hindi natin babaguhin ang isang salita sa nangyari dito. Takot ako na babalikan tayo ng nangyari, iuulat natin ang lahat ng totoo, at iwan na ang iba sa nakakataas. Katumbas 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 katumbas. Binatang Panginoon Caesar, ano na ang gagawin natin? Babalik ba tayo sa lungsod para magtago sa iyong kamag-anak? Lumapit si Pian kay Caesar habang tumatalon mula puno sa puno, mababang tinig. Ngumisi si Caesar. Ang aking kamag-anak. Isa lang ang kamag-anak ko at siya ang tutuluyan ko, siya ang maghihiganti sa nangyari ngayon, uuwi na tayo, wala tayong lugar dito. Kabanata 67. Sa loob ng isa sa mga malalaking bulwagan ng Royal Palace ng Bolivar. Boom! Tumayo si Sage Luis Dolov at pinukpok ang mesa sa harap niya sa galit, na nagdulot ng pagkabasag nito, wala kayong kwenta. Wala kayong silbi. Hindi ninyo kayang hulihin o patayin ang tatlong bata na hindi man lang knights. Anong gamit ninyo kung ganito? Pakikilala po, Your Highness, may magagawa pa po tayo. Puno ang bulwagan ng mga santo, mas marami pa kaysa dati, dahil ang tagumpay o kabiguan ng operasyon ay makakaapekto sa hinaharap ng kaharian. Ngunit kabaliktaran sa lahat ng inaasahan, sila ay lubos na nabigo. Maling na overestimate ng konseho si Caesar at ang kanyang mga kasamahan sa pagpapadala ng 5 santo. Sa teorya, sapat na ang 5 knights para sa trabahong ito. Sa huli, ang mga target ay 3 kabataang nasa ika-9 na level lamang. Gayunpaman, isang koponan ng 10 espesyalista sa ganitong uri ng maruming trabaho, kung saan 5 sa kanila ay santo, ang ipinadala para sa simpleng gawain, ngunit 5 lamang sa kanila ang nakabalik. Kalma lang. Ang 3. Iyon ay may itinatagong malalaking lihim na isa sa susi natin sa susunod na digmaan, pero lahat sila ay nakatakas. Ayon sa ulat, wala pa ang 3 sa lungsod. Ibig sabihin, malamang ay nagtatago sila at wala silang balak bumalik. Maaaring pabalik na sila sa kanilang kaharian ngayon. Nawala na ang tanging pagkakataon natin para mapuksa sila, at sinasabi mo sa akin na kalma lang. Isa sa 5 santo na nakaluhod sa lupa, Your Highness, kami po sa 5 santo ay nagtagumpay sa paghinto sa kaaway na mga santo at nakapatay pa kami ng isa sa kanila. Ang 5 knights ang dapat nagtapos ng natitirang gawain, paano natin masasabi na sila ay walang ang kwenta? Manahimik ka. Itinaas ni Luis ang kanyang kamay, at isang sampal ang bumagsak sa mukha ng santo, halos ikamete niya ito, inaakalang magyayabang tungkol sa pagpapatay ng isang matandang tao habang nabigo ang plano at nabunyag ang lahat. Ayon sa aking ulat, nagagalit ang lahat ng pamilya ng Black Sun sa kabisera matapos bumalik ang 2 santo na nakatakas kasama ang bangkay ng matandang santo mula sa pamilya Burton. Pinangunahan ng kanilang prinsipe na si William ang protesta at humihiling ng paliwanag sa nangyari. Nasira ang reputasyon natin sa mga kalye, ano ang sasabihin ko sa kanila? Paano ko tatakpan ang inyong gulo? Isang santo na nakaupo ng medyo malayo ang ngumiti, huwag kayong mag-alala, Your Highness, puro ingay lang ito, hindi sila manggahas hanggat nasa loob ng ating kaharian. Maaari na natin silang supalan, ibigay lang ang utos. Ipinikit ni Sage Luis ang kanyang mga mata sa huling nagsalita, anong ginagawa ng hanggal na tulad mo sa lugar na ito? Umalis ka at huwag mo nang ipakita ang mukha mo sa ganitong mahalagang pagpupulong muli. Your Highness, ako po. Nagpanik ang nagsalita. Lumisan ka. Sumabog ang aura ni Sage Luis at itinutulak ang santo palabas hanggang mabasag ang pintuan. Putang ina, 4 na imperyo. Kung hindi dahil sa kanilang kayabangan at patuloy na panghihimasok sa mga kaharian, matagal na nating nawasak ang Black Sun.
Kung hindi dahil sa kanila, kailangan pa ba natin ang mga dahilan, sabuatan, at kalokohan sa loob ng maraming dekada? Sa alternasyon ngayon, ang mga matatalino na lamang ang magsasalita. Ano ang gagawin natin ngayon na nabigo ang misyon? Umupo muli si Luis at hinimas ang kanyang noo. Your Highness, sa tingin ko hindi pa ganap na kabiguan ang misyon, tumayo ang isang mataas na ranggong santo, yumuko, at nagsalita. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ikinuwet ni Sage Luis ang kanyang noo. Pahintulutan po ninyong ipaliwanag, paano makakaya ng 3 kabataang nasa ika-9 na lebel na maprotektahan ng 3 santo. Kahit si His Highness Prince Henry ay hindi nakatatanggap ng ganitong proteksyon. 3 kabataan sa ika-9 na lebel ang nakapatay ng 4 na knights, kabilang ang isa na nasa lebel 16. Nais kong itanong, may nakarinig na ba sa inyo ng ganitong bagay bago ngayon? Wala, at sigurado akong wala man lang sa inyo ang nakaisip nito. Ayon sa 5 santo, ang ginamit para patayin ang knights ay posibleng isang kakaibang pampasabog na armas, na may puwersang katumbas ng buong atake ng lebel 16 na knight. Na hindi pa natin naririnig noon. Ikinunot ni Sage Luis ang kanyang mga mata, ano ang ibig mong sabihin? Your Highness, may nangyayari sa kaharian ng Black Sun na hindi pa natin alam. Ang nangyari ngayon ay isang babala, dapat nating hintayin muna at itigil ang ating plano hanggang sa maunawaan natin kung ano ang ating kinakaharap. Tahimik ang buong bulwagan, at sa wakas, nagsalita muli si Sage Luis, hindi ikatutuwa ng ating mga kaalyado ang pagkaantala, 60 taon na ba tayong nag-aantala? Ngayon na lang magsisimula tayong maging maingat ulit. Naiintindihan ko po, Your Highness. Maaaring magalit ang ating mga kaalyado, ngunit hindi rin nila ikatutuwa ang pagkatalo at pagkawala ng kanilang interes kung papasok tayo sa digmaan ng walang sapat na impormasyon. Dapat pasalamatan tayo na nakuha natin ang impormasyon bago pa maging masama ang lahat. Kung biglaang lumabas ang mga mabibigat na pampasabog at mga paraang pagkawala sa isang malaking labanan, maaaring malala ang kahihinatnan. Sa kabutihang palad, nakita na natin ito ngayon. Ngunit, nagdudulot ito ng ibang tanong, bakit ipinadala ng kaharian ng Black Sun ang 3 ito na may kamanghamanghang armas ngayon? Isang santo ang nagsalita, mas malinaw ito sa tingin ko. Ang 3 ito ay ipinadala sa atin upang takutin tayo at maging maingat sa pakikitungo sa kaharian ng Black Sun. Tiyak na hindi lahat ng armas na ito ay mayroon sa Black Sun Kingdom, ito ay mga sample lamang at dinala nila dito upang ipakita sa atin. Kung hindi sa tangkang pagpatay, makakahanap sila ng ibang paraan para ipakita ang mga ito. Bakit ko nasabi ito? Kung ang mga armas ay sapat para banta sa atin, hindi nila ito ipapakita sa ganitong hayagang paraan. Sang-ayon ako kay Brother Solly, mula sa takot nila, gusto nilang takutin tayo. Sa alternasyon may katuturan ng sinabi ninyong dalawa, ano ngayon ang gagawin natin sa mga reklamo ng kaharian ng Black Sun? Ipinakita ng 5 bobo ang ating pagkukulang sa pamamagitan ng kanilang mabilisang atake at hindi na tayo maaaring manahimik tungkol sa protesta ni Prince William at ng kanyang grupo. Tumayo ang isa pang santo at yumuko, pinakamadali po, Your Highness. Sabihin lamang natin na ang mga umaatake ay mula sa pamilya Tinley at gusto nilang bumawi kay Michael dahil inakala nilang may kinalaman si Caesar sa kanyang kamatayan. Maaari nating ibasura ang ating pananagutan at gawing personal na alitan lamang sa pagitan ng Tinleys at Burtons. Wala akong problema dito, tingnan natin kung may manggahas bang umangat ng boses laban sa Duke, Emph. Sabi ni Duke Titus Tinley. Ngunit huwag kalimutan, ang 3 kahinahinalang kabataan at mga delikadong armas ay mula sa pamilya Burton. Maaaring hindi magandang gawing personal na alitan ito sa pagitan nila at ng Tinleys. Overthink ang po ninyo, Your Highness. Sila ay mababang Earl na pamilya lamang, at pansamantalang harap lang. Ang pamilya ng Black Sun ang nagpadala ng 3 kabataan at armas sa ilalim ng pangalan ng pamilya Burton upang mas takutin tayo. Sinasabi nilang kaya nilang bigyan ng ganitong armas kahit ang pinakawalang kwentang pamilya kung gusto nila.
Ngunit ang pamilya Burton mismo ay maliit lang at maaari kong wasakin kahit kailan. Sagot muli ni Titus, ganap na tinatanggihan ang ideya na isaalang-alang ang Burton. Sang-ayon ako kay Duke Titus, front lang ang Burton family, ayos lang na gawing personal, gusto rin ito ng Black Sun Royal Family. Tumango si Louis Dolev, sang-ayon. Ipagbalita na si Duke Tinley ang may pananagutan sa atake. At magpadala ng ilang especially iya sa kaharian ng Black Sun upang alamin ang nangyayari. Pipigilan natin ang anumang provokasyon ng kaharian ng Black Sun sa loob ng ilang taon hanggang sa malinaw ang buong sitwasyon, at pati na rin. Palakasin ang mga bantay sa hangganan sa pagitan natin at ng Black Sun Kingdom hanggat maaari, subukang hulihin ang tatlong ito bago sila makalabas ng ating kaharian. Oo. 3 linggo matapos ang pagpupulong ni Sage Louis at ng mga santo. Sa loob ng Bradley Military Institution, House 208. Matapos ang maliit na pag-uusap ni Robin at Zara, bumalik sa normal ang buhay niya sa ilang paraan. Nagdesisyon siyang tulungan si Zara sa pagsasaliksik ng isang mahusay na batas para sa kanya. Itinigil niya ang kanyang pagsasanay sa cultivation at bumalik sa kahangahangang mundo ng pananaliksik, at agad na naging abala sa pagpasok sa mga retreat sa kanyang kwarto. Ang tanging kaibahan ngayon ay hindi na niya kailangan mag-isa ng ilang buwan. Dati, lumalabas siya tuwing ilang araw para huminga ng sariwang hangin at tumingin sa mga puno at iba't ibang nilalang. Hindi madali ang gumawa ng cultivation technique at hindi rin ito madali ngayon, lalo na habang sinusubukan niyang palakasin ang kanyang soul power at ni Zara upang mas mapataas ang kanilang produksyon ng mga talisman. Araw-araw, mas napapalapit siya sa katotohanan na karamihan sa mga talisman ay nakabase lamang sa soul power, at dapat ay may paraan upang palakasin ito nang hindi kailangang umabant sa cultivation system. At tulad ng araw-araw, naruroon si Robin sa sala, pinapanood si Zara na gumagawa ng fire talisman, sinusubukang kumuha ng ideya tungkol sa soul powers. Ngunit ngayong araw, naputol ang kanilang pang-araw-araw na gawain dahil sa isang sigaw mula sa labas. Robin, pwede ba akong pumasok? Sandali nang nag-isip si Robin bago sumagot matapos kilalanin ang tinig, Billy. Haha, pasok ka na, anong ginagawa mo dito, kapatid? Akala ko aalis ka pa ng mas matagal. Tumayo si Robin mula sa kanyang pwesto at lumapit upang salubungin ang matagal na niyang kaibigan ng may malaking ngiti, ngunit hindi bumalik ang ngiti ni Billy. Mukha nitong mabigat at puno ng kalungkutan, saka ito bumagsak sa kanyang mga tuhod. Nang mangyari ito, alam agad ni Robin na may mali at huminto siya sa kalagitnaan ng kanyang kilos. Hindi niya sinubukang itayo si Billy, at may mabigat na tinig na nagtanong, ano ang nangyari? Nasaan si Caesar? Pasensya na, nabigo ako sa tiwala mo at hindi ko natupad ang pangako ko. Isang bihirang luha ang bumagsak mula sa mata ni Billy patungo sa lupa. Agad na lumapit si Robin at hinawakan ang kwelyo ni Billy. Anong ginawa mo, Billy? Nasaan si Caesar? Nasaan ang anak ko? Hindi ko alam, pumikit si Billy, hindi makatingin sa mukha ni Robin. Anong ibig mong sabihin na hindi mo alam? Buhay pa ba siya o patay na? Hindi ko alam. Nagkaroon ng atake at isang malaking labanan sa pagitan ng 8 santo, matapos iyon, nawala sina Caesar, Kian, at Theo, at hanggang ngayon ay wala silang bakas. Anong ibig mong sabihin na nawala? Bakit may ganitong laki ng labanan sa isang juniors tournament? At ano ang kinalaman ni Caesar dito? Mas hinigpit ni Robin ang kanyang kamao. Pahintulutan mo akong ipaliwanag mula sa simula. Nagsimula ito nang pumunta sina Caesar at ang iyong blood brother na si John sa isang restaurant. Saka, inalala ni Billy ang lahat ng nangyari sa hunting event base sa kwento ni Caesar, at saka ikinwento ang iba pa ayon sa Bradley Saints. Iyan na ang lahat ng alam namin matapos umalis ang dalawang Bradley kasama si Uncle Murphy. Wala na kaming ideya kung ano ang nangyari sa 3 bata, bigla silang nawala. Natatakot kami na, baka nahuli sila ng mga Doliverian Saints pagkatapos. Tahimik si Robin hanggang matapos magsalita si Billy,
Sa kanya binitiwan ng kwelyo at umupo sa sofa sa tabi ni Zora na umiiyak pa rin para sa kanyang kapatid, iniwan si Billy na nakaluhod. Si Uncle Murphy ay mabuting tao, isa siya sa iilan na turing sa akin ng buong puso sa pamilya. Gusto lang niya na ako ay taglay ang pangalan ng Burtons at wala nang iba, hindi ko man lang alam na isa siyang santo. Dapat mo ring alagaan ang malalapit sa kanya. At kailangan ko ring pasalamatan ang dalagang si Mila, hiningi ko sa kanya na magpadala ng isang santo upang protektahan si Caesar, at nagpadala siya ng 2. Kung hindi sa desisyon niya, patay na ang 3 bata. Inaasahan ni Billy ang bawat reaksyon ni Robin bago siya pumunta dito, sigawan, pagbabanta, at maging pagmumura sa Burton family, ngunit ang kalmado at lohikal na analisis ni Robin, lalo pang ikinatakot si Billy. Robin, normal lang na malunod sa shock. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka, at kung galit ka, sigawan mo. Kung gusto mong sampelan ako, gawin mo na, tatanggapin ko lahat, basta. Huwag mong paratangan ang pamilya sa nangyari, responsibilidad ko ito. Itinaas ni Robin ang kanyang kilay, sino bang responsable ka sa anong? Basta buhay ang 3, ayos lang ang lahat. Buhay. Pero hindi pa sila bumalik, nagpadala kami ng maraming tao upang maghanap sa kagubatan, ngunit wala kaming nakita, natatakot akong buhay sila. Ang 4 na pagsabog ay mga talisman na ibinigay ko sa kanila, at hindi ba sinabi ng Bradleys na napigilan nila ang mga santo ng higit sa 1 minuto matapos ang huling pagsabog? Sapat na yon upang makatakas sila. Kilalang kilala ko si Caesar, marahil iniisip niya na kung babalik siya, hindi mo siya mapoprotektahan, kaya nagdesisyon siyang bumalik diretso sa Kingdom of the Black Sun, nasa daan na siya habang nag-uusap tayo. Agad na tumayo si Billy, pero problema rin iyon. Sa daan namin pabalik, nakita namin ang mga border guards na nakakalat sa gilid ng kaharian ng Bolivar, ibig bang sabihin alam nila na tatangkang tumawid ang 3 bata mag-isa. Kailangan kong bumalik ngayon para hanapin sila at tulungan makatawid. Huwag na, kilala ko ang kakayahan nila, kahit wala silang talisman, makakahanap sila ng paraan upang makabalik, ilang linggo lang silang mahuhuli. Ito, ang labis na tiwala ni Robin sa 3 bata ay kakaiba. Kahit na mga henyo sila, 3 bata lang sila laban sa Border Patrol Army, di ba? Ipagpaliban mo na yan at mag-focus tayo, ano ang nangyari matapos dalhin ang katawan ni Uncle Murphy sa inyo? Nagulat si Billy saglit bago mabilis na sumagot, nagngit-ngit ang Prince William at iniutos sa lahat ng kaharian namin na magtipon at magmarcha patungo sa Doliverian Royal Palace para humingi ng paliwanag. Pagkatapos, lumabas ang mga senior officials ng Bolivar at inihayag na si Duque Tinli lang ang may sala at personal na alitan ito sa Burton family, at walang sinuman ang dapat makialam. Ngunit hindi natuwa ang kanyang kamahalan at iniutos ang pag-alis ng lahat ng expeditions bilang protesta, at sumunod ang lahat, wala ang Black Sun Kingdom sa huling event ng tournament. Bukod pa rito, bago kami umalis, iniutos niyang ikalat ang di-opisyal na balita sa iba pang expeditions at Doliverian capital na sinadyang patayin ng Kingdom of Bolivar si Caesar sa hunting event at nabigo, kaya pinarusahan nila ng pagpatay sa 5 squads. Sinubukan nilang ayusin ang pagkakamali sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga santo para patayin siya, ngunit nabigo rin at nakapatay lang ng isang matandang santo. Umuuga ang buong capital sa kwento, wala nang nag-alala sa tournament, para sa lahat, ang misteryo, si Caesar na ang panalo. Itinaas ni Robin ang kilay at mababang tinig ang sinabi, nilagay niya ang Bolivar sa mahirap na posisyon sa pamamagitan ng mass withdrawal, at saka pinahina pa sa pagkabigo sa pagtatangkang patayin si Caesar. Anong karakter nitong Prince William? Gustong-gusto kong makilala siya balang araw. Tumango si Billy, isa siyang henyo. Dapat natin asahan iyan mula sa isang naghahangad sa trono ng hari. Kapatid, ano ang gagawin natin ngayon? Lumabas ang malupit na ngiti sa mukha ni Robin, 2 beses nilang sinubukang patayin ang anak ko. Pati si Pian ay hinarap nila sa kahihiyan sa harap ng daan-daang tao, ano sa tingin mo ang gagawin ko? Robin, ayaw ko sa sinasabi mo. Ang may responsibilidad sa pag-atake ay isang duke mula sa ibang kaharian, isang duke. At paano kung duke nga?
Dapat subukan ang mga talisman sa isang tao, kung hindi, bakit ko pa ginagawa? Para lang palamutian ang kwarto mo. Kung hindi, bakit ako nagsisikap ngayon? Ang anak ko ay nakikipagsapalaran para sa buhay niya, kung patas na labanan lang hindi ko na siya hihintayin, pero isang buong kaharian ang nang-aapi. Kailangan nila ng permiso ko muna. Gusto nilang gawing personal na alitan sa pagitan ng Duchy of Tinley at Burton family. Tingnan natin kung kakayanin nila ang kanilang pinili. Kabanata 69. Si Billy ay nakatayo na parang natulala, tuwing bubuksan niya ang kanyang bibig para magsalita, nauurong rin siya, wala siyang masabi. Ipinahihintulot ni Robin ang pag-atake sa Tinley Duchy, ang pinakamakapangyarihang dukado sa Dolivar. Ang dukadong ito na pumihil sa pagsulong ng Black Sun Kingdom ng ilang beses sa loob ng daang taon nang hindi nawawala ang kahit isang pulgada ng kanilang lupa. Sa wakas, makalipas ang ilang segundo, nagsalita si Billy, Robin, marami na tayong nawalang sundalo ng Burton family noong kampanya para mabawi ang ating mga lupa 10 taon na ang nakalipas, pagod na ang ating standing army at halos wala ng laman ang ating kaban ng pera, hindi natin pwedeng ipadala silang mamatay dahil lang sa gusto mo. Wala nang masyadong salita, tawagin mo si Patriarch Brian para sa akin. Gusto kong makita siya dito kaagad. Robin, hindi mo pwedeng gawin yan, siya ang Patriarch. Isang level 25 saint. Pahintulutan mo muna akong dalhin ka sa kanya. Billy, huwag mo subukang punuin ang aking ulo ng kalokohan, kung hindi siya darating sa loob ng 1 linggo, gagawin ko ang aking hakbang kahit wala siya, at saka, panatilihin mo si John Burton sa kulungan hanggang sa may oras ako para asikasuhin siya. Pinaikli ni Robin ang kanyang salita, at pagkatapos ay tumindig at pumasok sa kanyang silid. Nakatayo si Billy ng ilang segundo at tumingin sa silid ni Robin, ngunit sa huli, bumantong hininga siya at nagpunta sa lupain ng Burton family upang ipaalam sa Patriarch ang nangyari. Gitling-gitling-gitling. Makaraan ang 3 araw, bumalik ang ekspedisyon ng Bradley family sa kanilang tahanan. Lumabas na iniwan ni Billy ang ekspedisyon ng Burton sa hangganan at nagmadaling pumunta kay Robin upang ipagtapat ang nangyari. Ilang minuto makalipas ng kanilang pagdating, nagmadali si Mila upang makita si Robin at ikwento ang hindi magandang pangyayari. Ngunit ang kanyang sagot ay, alam ko na, malapit na akong pumunta upang kausapin ang iyong ama tungkol sa isang malaking bagay. Sabihin mo sa kanya ang nangyari para may ideya siya ng ating mga salita. Pagkatapos, pumasok muli siya sa kanyang silid at isinara ang pinto. Gitling-gitling-gitling. Makaraan ang 2 araw. Hey alternasyon Robin, dumating ako upang makita ka tulad ng iyong hiling. Isang mahinang boses ang pumasok sa tenga ni Robin habang siya ay nagmumuni-muni sa kanyang kama. Agad niyang binuksan ang kanyang mga mata at ngumiti sa kanyang tabi, maligayang pagdating. Hindi mo ba narinig ang tungkol sa pamagat na kumatok muna sa pinto, Patriarch? Pasensya na, wala akong gana kumatok sa pintuan kapag pinilit akong iwan ang aking negosyo at maglakbay ng ganitong layo. Ano ang gusto mo, Robin? Lumitaw ang Patriarch kasama si Billy sa likod niya sa silid ni Robin. Hindi sumagot si Robin, ngunit tumindig, isinuksok ang kanyang balabal, at lumabas ng silid. Bago pa siya tuluyang lumabas, hinarap niya ang Patriarch at si Billy, sasama ba kayo o hindi? Pagkatapos ay nagpatuloy siya palabas. Nagtinginan ang dalawa, at pagkatapos ay nagpasya silang sumunod kay Robin. Makalipas ang ilang minuto ng paglalakad, hindi na nakayanan ni Billy, Robin, hanggang kailan mo kaming gagabayan ng hindi nagsasabi ng kahit ano? Ang lahat ay masasabi sa ating pagpupulong kay Duke Glenn Bradley, sagot ni Robin habang nagpatuloy sa kanyang direksyon. Glenn Bradley. Ang pangalang iyon ay parang kidlat sa dalawang. Ito, ang antas ng Burton family ay hindi makapaniwala na magkakaroon sila ng pagpupulong sa kanya. Ang relasyon ng isang Earl at Duke ay pangalawa o pangatlong antas ng pagsunod. Kahit na nasasakupan ng Alton Duchy ang mga Burton, kailangan pa rin nilang yumuko kapag nakita ang isang tulad ni Glenn. Hindi maiwasang itanong ng Patriarch, Robin, alam ba ng Duke ang sinasabi mo?
Ikaw ay isang pamangkin at kaibigan namin, kaya tinatanggap namin ang iyong kapalaluan, ngunit hindi ibig sabihin na tatanggapin iyon ng isang tulad ni Duque Galan. Napahadjijek si Robin nang marinig ito, ngunit hindi sumagot at nagpatuloy hanggang sa marating ang Ducal Palace. Bumaba ng bahagya ang ulo ng punong gwardya nang makita sila. Young Sir Robin, ipinaalam ng kanyang kamahalan na Duque ang posibilidad ng iyong pagdating at iniutos na pumasok kaagad, pakiusap, magpatuloy. Nagtinginan si Patriarch Brian at si Billy nang may paghanga. Kabanata 70. Isang halo ng kasabikan, kaligayahan, at hindi makapaniwala ang naramdaman ni Duque Galan nang marinig ang sinabi ni Robin. Matapos makita ang kayang gawin ni Robin, lalo na matapos ang mga spirit revitalizing pills na naibenta niya sa auction, napagtanto niya na hindi niya pwedeng pilitin si Robin sa kahit ano. Dahil ang pilitin si Robin sa isang bagay ay parang ilalagay siya sa kahon. Kung siya'y bobo at pinilit lamang gumawa ng fire talismans mula sa simula, hindi sana niya naiimbento ang mga pills o ang darkness talismans na ngayon ay higit niyang ninanais kaysa sa fire talismans. Panatilihin siyang buhay, magkaroon ng magandang relasyon sa kanya, at umaasang patuloy siyang makikipagtransaksyon, iyon ang pinakamainam at tanging pagpipilian. Sa kanyang isipan, kailangan niya ang mga susunod na tagumpay ni Robin at hindi pwedeng gawin ang kahit ano sa kanya, at kailangan siya ni Robin ngayon, kaya hindi niya kailanman ibibigay ang tunay na teknik o paraan para magawa ang lahat ng trabaho dahil mawawala ang kanyang halaga. Kaya hindi niya inaasahan ang sinabi ni Robin, sa totoo lang papayag sana siya na tumulong kung manunumpa si Robin na ibebenta ang kanyang mga susunod na imbensyon. Sinubukan ni Jolan itago ang halo-halong emosyon at tumingin kay Robin nang may maliwanag na mga mata. Robin, hindi biro ang mga bagay na ito. At hindi ako magbibiro sa mahahalagang bagay tulad nito. Tulungan mo akong sakupin ang Dolivar at magkakaroon ka ng level 6 Fire Talismans Manufacturing Plant para sa iyo lamang. Umupo muli si Jolan, inilapat ang kanyang palad sa noo, talaga namang marunong kang makahikayat. Pinapangako mo sa akin ang lakas na gusto ko, at sa Burton family ipinapangako mo ang lupa na matagal na nilang ninanais. Ngunit ano naman ang makukuha mo sa digmaan na ito? Paano? Para sa isang matalinong henyo tulad mo, naihatak sa digmaan dahil lang may anak na inisedo. Huwag mo akong maliitin, medyo katawa-tawa nga. Pangalawa, sinabi ni Prince William sa lahat ng dukado at lalo na sa mga border duchy sa Dolivar, Stanley, Alton, Evren, na naghahanap ng malaking digmaan ang kaharian ng Dolivar at kailangan nating huwag mahulog sa kanilang bitag hanggang matuklasan ng Intelligence Department ang dahilan ng kanilang mga kilos. Naiisip ko kung paano siya tutugon kapag nakita niya akong nangunguna sa digmaan laban sa kanila pagkatapos ng kanyang babala, habang may kinakaingkanyang Earl family kasama ko. Panipi tuldok. Ang unang tanong mo ay may dalawang sagot, at ang pinakamadali ay ang mga bastos na iyon ay gusto ring patayin ang aking anak, kaya patatiin ko lang ang ilang libo sa kanila. Hindi ako isang matalinong Diyos, paano ako magkakaroon ng sapat na lakas at panuurin lang ang mga mahal ko na inaapi at walang ginagawa? Ano ang silbi ng lahat ng ginagawa ko kung ganoon? Pero sa totoo lang, iyon ay isang bahagi lamang ng katotohanan. Ito ay magdadala sa atin sa mas mahirap na sagot, at upang maitatag ang katotohanan na ito at upang hindi nyo na muling itanong sa akin ang ibang dahilan. Hayaan ninyong sagutin ko ang unang tanong sa isang tanong, Your Highness Galan, nabiyayaan ako ng talino at natatanging pamamaraan sa pananaliksik na kwalipikado akong magsaliksik sa medisina at engineering at paunlarin ang buong mundo kung gusto ko. Ngunit nagsimula ako sa paggawa ng armas para sa malalaking digmaan kaagad, bakit sa tingin mo ginawa ko ito? Panipi tuldok. Bakit? Hindi kailanman na itanong ni Galan sa kanyang sarili ang tanong na ito, natural lang sa isang tao na magsikap na palakasin ang sarili, tama. Inayos ni Robin ang kanyang upuan at nagsalita ng seryoso, narito ang sagot sa tanong na ito at kasabay nito ang sagot sa iyong unang tanong. Ako ay taong gusto ang malayang paggawa, at ang kalayaang ito ay makakamtan lamang sa pagpapalawak ng aking ganap na impluwensya, o kahit ang impluwensya ng mga taong pinagkakatiwalaan ko.
Halimbawa, hanggat nasa ilalim ng iyong kontrol ang Duchy of Bradley, at maituturing kang mahalagang kakampi ko, bibigyan kita ng armas at suporta upang ipagtanggol at palawakin ang iyong duchy. Hindi ko pwedeng ibigay sa mga estranghero ang mga bagay na nagpapalakas sa kanilang hukbo at nagpapataas ng kanilang status at saka gamitin laban sa akin kapag may naganap na salungatan ng interes, hindi ba't tama? Ang aking mga nakaraang imbensyon ay nagbigay sa akin ng ligtas na sphere sa mga teritoryo ng Burtons at Bradleys, at sa palagay ko ay magandang pagkakataon na palawakin ang sphere na ito ng kaunti. Hindi ako magsisinungaling kay Duke Galan, matagal ko nang iniisip kung saan sisimulan ang pagpapalawak ng aking sphere of influence, at ipinakita sa akin ni Duke Tinley ng Dolivar ang pagkakataon sa gintong plato. At heto ako ngayon sinasabi sa iyo na ang mga Tinleys ay hindi ang huli, ang kanilang duke lang ang nagpabilis ng proseso. Ito ay simula pa lamang, mas malayo pa ang aking ambisyon. Hindi na nakatiis si Mila at nakialam. Bakit mo pinipilit itago ang katotohanan sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa kalayaan at paghihiganti? Uhaw ka lang sa kadakilaan, gusto mong manguna sa mundo at ipaalala sa mga makata ang iyong pangalan, hindi ba? Hahaha, sino ang nakakaalam? Baka nga ganoon, ang problema ba dyan, Auntie Mila? Tumawa ng malakas si Robin. Hanggat hindi mo nakakalimutan na tayo ay magkakampi, masaya ako. Itinaas ni Mila ang mga balikat at bumalik sa katahimikan. Magaling. Tungkol sa pangalawa mong tanong, Mr. Galan, kung tatanungin ka kung bakit nilabag mo ang rekomendasyon at sumali sa pag-atake ng Burton family, sabihin sa kanila na si Caesar ay disipulo ng nagturo sa iyo ng talismans. At siya ay nagalit dahil sinubukan nilang patayin ang kanyang disipulo, at sinusubukan mong bawasan ang kanyang galit upang hindi mawala ang kanyang suporta sa Black Sun Kingdom, gumawa lang ng kahit anong kwento. Hindi yun mahihirapan sa iyo, sanay ka na sa politika. Pagkalipas ng ilang segundo, nagsalita rin si Galan. Sige, sasali ako. Ngunit makakabahagi lamang ako ng isang kapat ng aking hukbo dahil mayroon din akong mainit na hangganan sa Lying Water Kingdom at hindi pwedeng iwan ang duchy na walang depensa. Kahit na, ay padadala ko ang mga elite sa iyo. Ang kabuuang bilang ng maibabahagi ko ay 30,000 sundalo, 500 kabalyero sa level 11 hanggang 20, at 10 saints. Ang mamumuno sa kanila ay ang aking pinsan at ang aking number 1 general. Sumali rin si Patriarch Brian, say alternasyon sasali rin kami, pero tulad ng nasabi ko na, ang hukbo namin ay hindi sapat. Wala kaming sapat na pera upang mapanatili ang malaking hukbo. Ang kasalukuyang hukbo ng Burton family ay 20,000 sundalo lamang. Ngunit sa loob ng 2 buwan, maaari kong gastusin ang natitirang pera at magpatupad ng puwersadong pagpapatawag ng sandata at makakakuha ng dagdag na 10,000 sundalo, 100 kabalyero, at mayroong 5 saints maliban sa akin, ipapadala ko rin lahat sa kanila. Kung ganoon, kabuoang 60,000 sundalo, 600 kabalyero at 15 saints, sobra na iyon. Maghanda na, lilipat tayo patungo sa hangganan 2 buwan mula ngayon. Ang hukbo mula sa Duchy of Bradley ay kailangang dumaan sa Burton Lands papunta sa hangganan ng Dallavarians, kaya sa palagay ko ang Yore City ang pinakamagandang lugar para magtipon. Duke Galan, inirekomenda ko na ang iyong mga general ay pumunta sa Jure City sa lalong madaling panahon upang alamin ang pinakamahusay na paraan upang pamunuan ang pinagsamang hukbo at ang pinakamainam na paggamit ng runes sa digmaan. Ako naman ay magpupunta upang gawin ang mga talismans, ang huling batch ng mga sundalo bago umalis ay maaaring kunin ang mga ito bago sila umalis, may problema ba kayo sa ganitong plano? Wala akong problema, tumanggo si Galan. Sang-ayon din ako, masayang-masaya ang Jure City na tanggapin ang ating mga panauhing mahahalaga. Sinubukan ni Brian itago ang kanyang damdamin ngunit halatang masaya siya, ito ang pinakamasigla at kapana-panabik na araw sa kanyang mahabang buhay. Magaling, kayo na ang mag-usap tungkol sa mga bagay na hindi ko maintindihan, ako ay magsisimula sa paggawa ng mga talismans, magkita tayo sa loob ng ilang buwan. Tumayo si Robin at diretsyong lumabas ng pinto. Iniwan ang 4 upang simulan ang estratehikong koordinasyon para sa susunod na malaking digmaan.
Please subscribe Tinagalog Novela, libre lang yan kaibigan, konting suporta lang, maraming salamat po.